Masa mo to? Ano? Ayan, narinig mo? So ito yung mga nadaanan nating creepy talaga yung nakaraan. Ngayon, nadagdag ko lang sa kwento. Ito palang mga to ay laging sinasabi nila na parang tumitingin daw sa'yo at parang nagagalawan daw ito. Yun yung mga kwento ng mga nakakakita dito sa part na ito. Kasi tingnan nyo, sobrang creepy po talaga mga master. So dati kayo po yung nakatira dyan sa retreat house. Kami ang unang caretaker. Kayo yung unang nakatira. Ano po yung hindi nyo makakalimutan dyan na ano, yung experience yung bata pa po kayo, sinasabi nyo kanina? Yan ang madaling araw, isa alauna. Meron talaga dyan mga naliligo. Alauna ng hapon? Nang madaling araw. Hindi, paano? Gising ka pa ng ganong oras? Hindi. Siyempre, ang bahay namin, 3-story yun eh. Oo. 3-story yan dati. Ang bahay namin, ang stair namin, nasa pinakababa. Makatuwid po kayo yung dating caretaker ng bahay na yan, ng retreat house na yan. Tapos yung papa mo, yung mas maraming na experience. So, doon talaga, meron doon, naliligo, tapos bata, sumisilip. Kasi ang Sa may mismong bintana? Sa bintana, tsaka doon sa bahay, sa taas na bahay namin. May taas pa yun? Oo, may taas. So guys, marami din palang mga madre ang tinatakot na nitong sinasabi nilang ano. May tari pa nga dyan na dumadaan. Na walang ulo? Ay. Creepy pala talaga, no? Sige guys, so papasukin na natin siya. Ito na yung hindi natin naakit ng nakaraan guys. Binalikan ko. So, huwag ka sa akin mag-focus doon ka focus sa daan. Ako naman dito sa mukha ko. Para yung flashlight mo. Huwag mong magkakat ah. Hindi ako mahirapang mag ano. Maano, parang lalamig yung batok ko. Sabi po. Sa pangalan po ni Jesus, tulungan niyo po kami. Ingatan niyo po kami dito. Huwag kang magtatanggal ng recording ah. Continuous lang. Tignan mo guys oh. Paano makakaakyat siya? Ay, may picture pa ng madre dun oh. Madre ba yun? Madaling umano, kaya lang pag bababa ka, sasabahin mo na lipa ganun oh. So guys, papasukin namin to para yung mga nabitin, oo. Kasi nung nakaraan hindi natin napasok ito. Pinagtatanggal lang yung mga bakal. Mag-aano na po ng gabi. Ayun, alas 2 po, gabi. So try po namin hanggang 3 AM dito, palipas ng gabi. So hindi na po kami magkakat ng video mamaya-maya lamang at akyat muna kami kasi mahirap pong pumasok dito ngayon dahil medyo challenging at risky talaga.
At dito namin pagkikwentuhan yung mga nakakapangilabot kong karanasan sa mga abandonadong bahay. Kasi abandon na rin ito. Akitin namin. Guys, bago kami umakyat, nakarinig po akong parang umubo. Tapos ngayon po may parang paikot-ikot na bubuyog ba yan? Hindi tayo makapasok ba? Di ba nangagat yan? Ayun, pinatay ko na. Saan bang nakasunod dito? Saan makapasok dito? Ano tumulak sa akin? Huwag mo yan. Ano ba? Ay! Ang hirap eh. Ano ka? Diba? Tingnan mo. Wait lang. Ang hirap eh. Sakit. Ganun. Ano yun? Kaya mo. Ito yung bakal. Sige, kaya ba? Kapit. So, isasagin na namin ang recording guys yung iPhone ko at saka itong camera ko. So ito, dual recording, sabay na. Actually, nung nagpunta kami ng sementeryo ng Digos, nakarinig po ako ng nakarinig tayo nung nagpupok-pok din na papalapit. Same ng pinatahan natin. Bakit may ilaw dyan? Sige, go. Tara, tayo magtagal. Ngayon para akong nalulula. Pero sa pangalan po ni Jesus, wala pong gagalaw sa amin dito. Anong gagalawin na? So ito na, ay! Tara. Ito, video mo ako. Ngayon, guys, sige, pag ganyan ang video mo sa akin sa harap ah. Sumasakit yung tiyan ko po sa pagkakataon nito, pero nilalabanan ko po. Masyado pong delikado itong pinasok namin. Dito po, sa ano na to, puro basag-basag yung nandito at nangingilabot yung, hindi bumababa yung kilabot ko. Tapos, may kwento din po, ano to may nakalagay dito? May kwento din po sa amin na, nung dating nakatira pala dito is may sinaksak daw doon na parang lalaki. Tumakbo daw sa kanila at nagmamadali. At lumabas daw yung bituka mga master at humingi ng tulong sa kanila. Dami namin naririnig. So ito, kasi ito. Ano yun? Parang yung hakbang. Ayun o. Tara. Huwag ka matakot. Hindi po kami naghahamon. Gusto lang po namin ma-realize din na ipapakita rin natin sa tao na may something paranormal nangyayari talaga sa mundo. So dito sa pinakagitna, meron ditong parang altar na okay ka lang? Kamay mo. Ang init ko. Ang init mo? Huwag mong pansinin. Okay? Relax. Pag kami naramdaman ka, wag mong anuhin, ha? Wag mong anuhin yung nararamdaman mo. Wag mong i-feel. So, yan, nakakaramdam na po ng kakaiba yung kasama ko, yung camera mo. Dalawa lang po kasi kami. Meron kami na dito nakitang parang
Ay, ang gara, no? Parang malambot yung... Parang stage. Oo, stage ka yan eh. So, once ako kasi, ang sekreto din, kaya din ako, hindi ako masyadong natatakot guys. Pag nararamdaman ko na yung takot, hindi ko pa masyadong dinadama. Dahil pag dinama mo, lalo silang magpapadama. So, ito, meron kami nakita rito parang box. Buksan natin. Sa ngalan po ni Jesus. Parang may kakaibang iba yung nafe-feel ko dito. Sarado natin ulit. Ilayo kami sa sama sa pagkakataong ito. Ang ating anghel ang gagabay. Dito yan, merong ginawang ano dyan. Actually, pinagnakawan na ito mga master. At maraming nabitin kasi. Ang lamig oh. Grabe, ang lamig. Oo, ang lamig. Relax. Okay? Relax. Isa ito sa pinaka-creepy na puntahan ko guys. Dahil dito may mga boat garapon. Ano yun? May kwarto ba yan? Wala. Para lang akong matata eh. Tatakot ako. Huwag ka mag-stop ng recording ah. Tara, dito tayo sa kabila. Kasi maganda yung dalawa nagre-record guys. Parang may nagagalit yata. Nilabot ako. Parang ang dami nila, nararamdaman ko sila. No? Pero, this is it. Total, we are here. Before something else, sa pangalan po ni Jesus ay nagdasal na rin kami. Hindi na po namin kami paulit-ulit na nagdadasal. Akitin na po namin ito. Sige, tutok mo yung video dito. Ako sa mukha ko. 3, 2, 1. Itutok mo dyan yung video. Dalian natin at baka maloba tayo. So guys, hindi po kami magtatagal dito. Very unsafe ang lugar. Mga restroom. Pinagnakawan ng mga kuryente. Ang mga nandito. Kanina, narinig ko may parang may dito, lumalakad. Dito sa taas? Ayun, naririnig mo. So guys, tignan nyo yung mga bintana. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sobrang takot. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan, narinig nyo? Parang gate. Parang gate na binuksan.
May tumawag. Oh my gosh, wait lang, ito na. Masugatan ka? Ay, oo nga. Hindi mo alam kung saan? Hindi. Sige. So guys, ito na nga. Pagkikwentuhan lang namin dito in front of this abandoned place dito po sa Davao City. Yung mga karanasan ko. Kung sakaling habang nagkikwentuhan kami, may mga marinig kaming may ma-record na something. Yun na po yun guys ha. Hindi po kami mag-e-edit ng mga video. At pakinggan po natin kung meron tayo ma-record sa paligid. Pagkwentuhan muna namin yung aming, kumaga, i-interviewin ako ng cameraman ko kung ano yung mga hindi ko makakalimutang experience sa mga abandonadong bahay. So guys, bago kami mag-start, kanina pa talaga namin naririnig yung kakaibang tunog na yung, first time mo rin ba makarinig yung ganun? Ano yun? Comment below po sa nakakaalam kasi hindi po siya something na parang insekto or what eh. Iba po siya eh. Iba po talaga, nakakapangilabot po talaga kung lalo po nandito kayo. So sa mga gusto pong sumama sa exploration ko, along Mindanao dito po sa Davao City, mag-comment lang po kayo ng #MasterGala, yes. Oo. And then, bubunot po tayo ng 10 na makakasama natin sa mga abandoned places po mostly at mga cemeteries. At i-PM po ang aking FB page at ang TikTok dyan po sa pinakaibaba. So habang nagkikwentuhan kami, baka sakaling may ma-record yung aking cameraman at yung aking iPhone dito. Diba? So ito na po. Sakto alas 3 na. Saktong-sakto, alas 3 na po ng madaling araw. Ang paniniwala ng ilan, pag madaling araw, pag alas 3, ay sabi, patay daw yung Panginoon nila. Pero para sa akin, pag nabuhay na po ang Panginoon, yun na po yun. Hindi na po siya namamatay. Kasi sa laman lang naman po namatay si Christ. So ganito, kikwentuhan ko lang kayo ng hindi ko makakalimutang experience sa mga abandoned lugar. Especially po, nung nag-vlog po ako sa Mindoro, yun po yung sinasabi nilang manggagalaw. So far, sa awa po ng Panginoon, hindi po natin na-experience dito yung manggagalaw. Yung manggagalaw po na yun is, yun po yung parang mahilig sila magpagalaw ng gamit. At mismo kahit ikaw, pwede kang itulak. Lalo na pag mahina yung faith. Grabe. Ano yun? Walang pusa dito. Grabe po yung kilabot ko dito. Oh. Tataasan yung isum mo. Isum mo. Pakita mo. Hindi ibon yun. Pakita mo yung kilabot ko. Baka sabihin nag-invento ko eh. Hindi po ibon yun. Parang bata na ewan na. Parang pusa or parang nagtatawag eh. Ganun na ganun eh. So ito, gusto ko kasi may level up talaga na ano ko talaga guys, mas matindi pa yung susunod dito. So ngayon, kwento ko lang, yung manggagalaw po is yung katawagan po yun sa bandang West, South, North Philippines, pa sa along ano po siya, Mindoro. Oo, kilala po yung manggagalaw. At doon po sa first time ever ko na nag-vlog po ako, ngayon, doon ko po naranasan yung, as in, papalabas na kami ng ano yata nun, ng time na yun ng gabi. At nag-video po ako. Binato. Malakas po yung pagkakabato. Na parang buti na lang, hindi ko alam kung nakailad ba ako or what. Pero binato po. Yun po yung makakalaban natin, yung mga dark. Oo. That parang mundo po nila kasi yun eh. So ako naman po, disclaimer, bilang exploration, kaya naman po ako nandito, hindi naman po sa para ginugulo ko sila or what, dahil may sarili ko silang mundo eh, kahit guluhin mo sila, tao yan mga yan eh. Tao yung mga yan. Ano yan eh, ibang ano sila eh, ibang mundo sila. So hindi natin sila magugulo dahil sila,
wala pa tayo, nandiyan na sila. Kaya naniniwalang iba na ginugulo raw or what. Hindi na po ginugulo dahil nga po sila, meron na silang sariling mundo. Kumbaga, ipinapakita lang ng video na to na merong reality na dapat tayong harapin. Na hindi lang po tayo talaga ang nandito sa mundo. Meron pong iba. Actually, it could be or it can be Satan. Siya po ang isang nanloko sa katauhan. Siya po yung bunga ng paniniwalang mali ng tao na ang tao bumabalik pag namamatay. Kasi kung biblically naniniwala ka sa Panginoon, paniniwalaan mo, kahit po ang namatay na, nawawala po yung alaala niya, pati po yung pag-ibig niya. Lahat po ng nagawa sa ilalim ng lupa, nakakalimutan niya po iyon. Pero although, yan, nakakaramdam ako ng sakit ng ulo ngayon. Ikaw? Ano? Sa pinang ulo. Sa nalalamig yung akong ulo. So, hindi na po kami tatagal. Kung may record man, bahala na po, hindi na po kumakaano. So, hindi na po namin pag-uusapan yun, pero naniniwala po ako na ang mga patay ay hindi na po bumabalik. Kung meron mang bumabalik na nararamdaman natin ngayon, yan po ay panloloko ni Satanas. Panloloko po ng Diablo yan sa atin para maligaw po yung paniniwala natin, yung mga tao, na kasi kung siya yung namatay, di ba? Kunyari siya yung lola mo namatay, nagpakita sa'yo. Bakit ka matatakot? Dahil natin mo, maminis mo siya, di ba? So, sa akin, pinipili tayo maniwala. Kaya pa ako nakakarinig ng mga kumakalabog. Pinipili tayo maniwala na bumabalik ang mga patay. Pero kung biblically maniniwala ka sa Panginoon sa sinabi niya, ang mga patay ay wala na pong alaala. So, pag nawala pong alaala ng isang patay, kahit po ang pangalan niya, hindi na po niya maaalala. So, maraming salamat po sa tumutok ng buong video ito. Alam ko po, hindi ko man naibigay yung best ko sa pag-explore ay samahan tayo ng Panginoon palagi sa mga ganito dahil ito naman ay hindi naman po sa paghahamon sa kahit kanino pa man. Ang kaaway natin, yung kadiliman, nandiyan lang po sa paligid yan. At pinasasalamatan ko po kayo dahil sa ikatlong taon po ng aking pagbablog sa mga ganito ay malapit na po tayo mag 1 million. Medyo naiiyak ako ngayon kasi sobrang saya na sa susunod, ngayon na naman, ngayong pagkakataon pa na naman ay napunta na naman po tayo sa GMA, which is yung programa ni Drew Arellano na AHA. Yan, maglalagay po ko ng ilang ano dyan para hindi tayo makapiraan. Angat na angat talaga! Pati nga raw balahibo nyo aangat sa kaba? Natapos man ang Halloween, buhay na buhay pa rin dito ang katatakutan. Dahil sa content ng vlogger na si RJ Joaquin o Master Gala, ang usong-uso ngayong unboxing, ginagawa na rin niyang maging sa mga kabao. Pero hindi lang daw for the views ang pagpili niya ng ganitong content ha. Dahil si Master Gala, laking sementeryo raw talaga. Pero ligtas at legal nga bang mag-unbox o magbukas ng kabaong ng ibang tao? Wala naman ako nakikitang problema dun sa ginagawa niya. Mabuti na lang din, mag-check ka din dun sa sementeryo kung meron na nagmamay-ari. Abangan mamaya. Bukod sa pagbubukas ng mga abandonadong kabao, iba't ibang kabawalik hadis daw na record niya sa camera. Magkita-kita tayo sa susunod ulit. Samahan tayong palagi ng Panginoon sa mga gala. God bless you all. Pagpalain na po tayo ng Panginoon lahat. Thank you and God bless you.